magandang gabi po, mga kapatid o kapatiran. Nandito ba si King? Wala. I will try to subukan kung magtagalog ngayong gabi. Kahit ano lang, 10%. Kasi meron tayo dito si Paul. Galing kayo sa Parañaque, Paul? Or saan kayo? Sa Manila mismo? Isabela? The rice capital of the Philippines. During our time, the Philippines is the first rice-producing country in Asia. Taga-Vietnam, taga-Thailand, papunta sila rito para mag-aral paano magtanim. Kasi magtanim hindi biro. Pero sa ngayon, sila na nag-supply sa atin. Bright na sila. Kasi may nangyari sa buhay ng mga Pilipino. At parang may disciplinary action ang langit sa ato. Ganiya, dungan-dungan gyud ang Davao ug ang bugo. Hinay ray noon. At least, natay clue. At least na ay sign. No? But that is not my topic tonight. Padayon ta sa Revelation chapter 2. I don't know actually anong topic kailangan para ma-equip ang church. Wala akong ibang naisip. Gawas iniining Revelation. Sana nakarating tayo sa chapter 6. Doon ang lesson. Pag-aaral na may kanang kalabutan sa earthquakes. Pero wala pa man. Ang title gid ako karon unta to is intensity. But I've got to change it with 11th hour. Kasi parang taas rama. Mahaba, no? Ang dalawang verses. Nandito tayo sa chapter 2, verse 3 sa Revelation. Babasahin ko. I will read in English. And you have perseverance and have endured for my name's sake and have not grown weary. Diyan lang muna tayo. Let's pray. Father, we thank you tonight. Grant us your favor, each of us, na mapuno ang among mga sudlanan karon spiritual. Thank you for your word. Thank you for everything you have done to us. In Jesus' name, Amen. Title natin ngayong gabi is, Agwantaha. Agwantaha. Ang sa Tagalog, magtiyaga o magtiis. May awit din dito, di ba, King? Magtiis ay di biro, maghapong nakayuko. Ganon? Totoo ba yan? Di man ako nakaupo naman ko. Di man lang makatayo. So sa gitna ng kasamaan, ng kadiliman, ng kasakiman, ng kahirapan, ng kasalanan sa lipunan, hindi sa Philippines, kundi sa Ephesus. Kasi Ephesian to eh. Letter ito ng Panginoon, pinasulat kay John sa Church of Ephesus. And Ephesus right now is existing. It is a city in a modern Turkey. When I say modern, nindot ang Istanbul, kapatid. Ang tinatawag na noon? Constantinople. Kapital sa Eastern Roman Empire. Kasi na-divide ang Roman Empire during the time because of religious beliefs. Hindi pa sila na-conquer, na-invade sa Muslims. No, I told you last Wednesday, the word Muslim means follower of Islam. Islam is the religion. The founder of the religion is Muhammad. Muhammad believes that Angel Gabriel spoke to him and told him to write their own Bible. The name is Quran. No? So, karon na-carry nila, there are
more or less, give or take, 1 billion followers of Islam or Muslims, no? Sa Roman Catholicism or gitawag na kog Romanism kaysa Roma na. So pagtulunan man na sa mga emperor of Rome nga na-modernize sa atong panahon o gihimong religious group mainstream baya, no? Tanaw ka sa World Atlas religion, tulor ang gikuan ka ng major na kitaan, Christianity, Roman Catholicism o Judaism. The rest offshoot na lang sila. Like Protestantism, kuan na sila, mga offshoot sa Christianity. Adventism, no, mga sa panadya. Ubang Tisintism. So here, makita na to nga ang Ephesus andun sa gitna ng kasamaan, no? Gani mayroon pa silang tinatawag na false apostles who come and go, come and gone. Dali ra makasulod sa ilang church, muwa ra po dayon. Igo ra magpugas dito wrong teaching or mga heresies. When I say heresies, mga false teaching not acceptable by the kanang normal original doctrines taught by the apostles. Yeah, after the apostles, doon ay early church fathers. Tawag na to sila si Chrysostom, sila si Irenaeus, Eusebius, daghan sila mga sa una. So, naman ta sa modern 21st century church naman ng atua. Balikan na to ang ancient church of Ephesus. Anong nangyari sa kanila? Ito, taliwa sa kadautan, sa ilang katilingban, samar po sa ato, Godro. Taliwa sa sala. Kalisod, makita ninyo sa verse 2, tanaw, I know your deeds and your toil and your perseverance and that you cannot tolerate evil men. Taliwa sa evil. Dili lang evil, ako dili men. And sin, and you put to the test. Gi-examine pag who call themselves apostles, and they are not, you found them to be false. So, dili true, false. Okay, so, ang mga taga-Efeso, grabe sila, marvelous nga church because nakaagwans gid sila. Agwanta hagod ang atong title. So, nakaagwanta gid sila. Sa aming pinulungan ni King o ni Paul, tiniis nila, no, tiniis nila, matod pa din ni, you have endured for my name's sake. Ano to sila, naglahot ay, kuhan sila ba, kanang kapadayon sila, no? Pursigido gid sila, taliwa sa akong gi-mention ganiha, for His name's sake, meaning, for His glory, for His honor, for His reputation. Hindi dahil sa kanilang pangalan or sa kanilang signage. Sigurado, yung doon na signage dito sa Ephesus, kulit-kulit, mga ganin ang ilang mga bato dito. No? Dili ila na hindi ang sa kanilang pangalan o sa kanila, hindi sa atin, no? Kundi sa Panginoon, for Christ name sake. Ning agwanta sila, nagtiis sila, tiniis nila ang lahat sa gitna ng missed up, balintuwad nga katilingban. Dili masabtan kay daghan man kayo. Karon daghan kayo hasta ta di ta kasabot unsay nitabo. Basahon na to comment sa Facebook. Unsay may nitabo sa Philippines. Sila kay ba unsay nitabo? Nag-warning na si God, Matthew 24. Diyan Revelation 6, 1 Thessalonians 4 nga moabot yun ang panahon na. Pero sa di pa na ang biguan nga posibleng ipangandaman sa Manila, posibleng rapture. Abi ninyo, ganong kada tuig doon ay tagna sa rapture every September 23, 23, 20, September o October na, karon buwan na.
Namungutan na nga nung, unsa may naa sa 10, kay 10 man to ng linog, 10 o'clock sa gabi, 10, dunduan. Pag sa amin na 10 po, na, mga numerology, I don't think nga may bearing na siya. Ang dakong bearing mo ni, nga doon ay rapture may tabo sa church. Ikaw, kakitantanan, kwaon tas Ginoo, before may tabuan ng the biggest one nga uyugon gyud ning Pacific Ring of Fire. Kay igo mo gyud ang Philippines padung sa Japan ngadto sa Russia, balik sa Alaska, ngadto sa California, hurot man gyud inig uyog. Nya gitagda man na. Ang earthquake, dili na sulagma, pandemic na sa Bible. Ang gutom na sa Bible, food supply shortage, no? Ang food chain ma-disrupted. Ang war tagna sana. Nanatanan. Sa inyo pang term, sana all. So, 40 years sa loob ng 40 taon, no? 40 years, more or less. Wag yun ni sila batiag kakapoy. Sama gud nimo, wag yun kakapuya, bisag taligsik. Mga, kuan din ni sila, mga spiritual marathoners. Marathon, dili 100 meter das nga kusog yung sulbong pagkauman kuyapan sa onhan o kapadayon doon lang tag finish line. Marathon hinay-hinay lang perseverance good makanunayon endurance no. Why did they were able to do this? Because of Jesus Christ. For his name's sake good. They were driven with right motives. Tungod ni Christ, dili tungod sa religious affiliation. Dili tungod sa kay mega church o kinadak ang religion sa tibok kalibutan ning nasakupan. O sa man, magkusa mo, gani ka ilhi sa leader siguro des kinadak ang church. Gani ka ilhi ni padre. Sa kusaon pa na ni mong amin sa dagkong singsing sa Jose o kisa na magpa-amin. Wa na kaila. Basta kaila, hinong ka. Pero kung nasa imong gi-idol nga mga artista mo, nakailan mo. Nakailan na to. Hasta na mga politiko atong gibutaran, wapo nakailan na to. Makailan nag-eleksyon. Makailan, sadda kay mudawat, sadda. Oh, kamo kay ako din namang ko mo. So, for all these 40 years, 40 years, ha? Kasi, ang book of Ephesians was written in AD 55 by Paul. O kining revelation atong gibasa was written 95 AD by John. Of course, kay Jesus. Scribe lang si John. So 40 years, no, ang span. They continue to fought the battle, spiritual battle, moral, social, tanan na lang battle. Ila battleground. Grabe ni kapatid. Hayahay daw eh. Hayahay mo sa inyong panahon. Grabe. Sa akong panahon, wa mi aircon. Wa mi inani, kung na nagkape kay coffee table man eh. Wa mi ang pero nindot may pagtulon, nindot may teaching. Nindot kayo ang among pastor, among teacher kay kuan, mass communication graduate. Lasal University, Manila. Ang akong mentor, head pastor, senior pastor, Ateneo graduate, management in engineering. Sagad na mo, mga professionals. Nya, tugutan na mo, nga malimbungan, ma-deceive me. Yung mga nangorta, pinagis Bible. May giskwelahan ko ta. So, tarong mo na itong tanaw. Aron di ta mailad anang nagsiroy-suroy ron nga kuwang lang magbiging, magpakilimos, magwali niya, pagkawan, mangayo. No? Kami gani, diri, mami nangayo, sige mami gwali, giprovidean mami ni God. So kung nagplano ka magpastor, kung mayroon kayong plano dyan, yung pustro, ipurso na nimo. Ipurso na nimo, pwede na nimo yung career. We will train you. And God will provide. Kay lahi man di maka-offerag $200 a month. No. Kung aman gaduglo ri 50 ang buwan. Ano na percentage, certain percentage. Treasurer na ibaw na ilan ang arrangement sa atong
leaders. Kaya doon naman ay leaders. Sama sa inyo, good, tamburin, doon na may leaders. So, for all the 40 years, they remain and they stayed true and done it for Jesus Christ alone. They stick to the original, initial kind of kadasig, zeal, love, lahat-lahat na sa pagsugod yun. Parehara ba ni magsugod tag small groups ay gana, siya nga na nyo, siya nga na pastor? Life group, daghang kay Pirmiro, dami. Marag umigas, no? Di takayam. Nga maganda na siya, die down. Nakurat mang kukuran kay pag-abot na ko, kapag mga students, good evening students. Naanad ba ko ka ng mga sagad mga pipila lang. They continued to hold on. So, sa gitna ng magulo na lipunan sa Ephesus. Ephesus is a place, okay? Taliwa sa messed up o magulo na lipunan sa Ephesian society. They have not grown weary. May gingon din eh. And you have not grown weary. Hindi sila napapagod, kapatid. Kayo, pagod na ba kayo? Sa buhay? Nahirapan ba kayo? Basaha ang Bible, basaha na yung dapita. Wa sila kapoy. God of Glory, how many years old? Sa anniversary, this coming December. 40? 40 na siya. Wala pa. Mark? Isa ka mo pero ma-recognize. Kisa may original dia, I mean, sayad siya. Taga-anti kag 100. Bisa kay bawa kag pila ka ni years ang kuhan. Be, up to 100. Uy, 20 mo na eh. Sorry. Sister, kisa to ning isa. Sister Bersol, life coach. 33. Yes or no? Yes, kuno. Palakpakan na to. Ang ganong glory 33. Meron pa tayong 7 years, mag-40. No? Oh. So, they were not, they have not grown weary. Wa sila kapuya ba? Wa sila mo give up. Ang sa may naa nila, naa ang hayop o animal nga si God Diana. Roman God sa Ephesus. Sa Greek, gitawag siya si Artemis. Moni ang, di ba, si Pastor nagwali last Sunday o Acts chapter 16? Nganong gibilanggo sila? Great is Artemis, the God of Ephesians. Sa Lapu-Lapu, okay, say great din nga God. Nga uwo pa sila musulti. Rule, no? No, rule. Isa to rin siya rin. Bitaw? Babae. Birin siya regla. Pero si Artemis, ang word Artemis, lalaki, no? Sa Greek na. Pero sa Roman, name niya, Diana. Babae po. So, deceptive kayo ang yawa, no? Transgender niyang ilang goddess nga si Diana. O gihimo, kinihayop naman dili ni siya gwapa. Uy, kuhan siya kanang itom nga turo. Last time, wala na ko napakita. Kay last slide to siya. Black bull. No? Ngilad kayo, pangusmo, ngilad kayo. Pero ilan naman yung gi-modify, gipanindot na ba? But the original goddess nila is beast. Is a beast. Dili beauty. Dili beast. O gihimo niya gatasan ang mga tao, through money, aron ko no, matagaan o spiritual life. Mutuo ka. That is why, halos hurot sa Ephesus, believer siya, follower siya sa cult.
nga gitawag og Artemis or Diana. Usar na sila, prayer na sila. Nya, i-add pa nimo into the equation ang mga Nicolaitans. Matod pa sa early church writer nga si Irenaeus, si Nicholas nga mabasa nato sa Acts chapter 5 at chapter 6 verse 5, usa ni siya sa napili sa unom ka deacons, unom pito atong tanahon meron ni ko masayop. Na may Bible? Mayo kay nagdamo. I appreciate that much. Chapter 6 verse 5. The statement found approval. Doon na may problema ang church. Daghan na kayo, no? Hellenistic Jews, meaning proselyte, Greek that was converted into Christianity, Greeks, no? And Jews. Jewish Christian and Greek Christians. 7 di ay gyud. One is Stephen, katong gibato, pagka chapter 8 nga dead. Si Paul po yung nagsugo pagpabato. Nga Paul was not yet converted during the time Paul. Wa pa na-convert si Paul. Saul pa iya name. So, safe ka diha. And then, Philip, Prochorus, si Nicanor, ako maguang, patay na pod. Si Timon, Parmenas, Nicholas, kapito. Who is Nicholas? A proselyte from Antioch. Meaning, taga-Gentile church na siya. Pero na chosen siya, usa sa pito ka mga deacons sa Jerusalem church. Sa ito pa nailan siya. So, makasudgua siya sa early church. Pero ang problema, kay si naman na ito, no? Kay si Nicholas, false believer, going bad into an apostate pagyod, and then nahimo pagyod siyang heretic. So, munang gitawag sila Nicolaitans. Okay, nailhan lagi siya, ang iyang mga followers nga gitawag og Nicolaitans, makasudgwa sa congregation, usa na sa Ephesus. Ikaduha, makaplagan ninyo ning Nicolaitans sa Pergamos or Pergamum Church. Sa verse 15, same chapter sa Revelation chapter 2. Makita ninyo na verse 15, no? Okay ra si God sa Church of Pergamum. Ingon siya, I have few things against you because you have there some who hold the teaching of Balaam, who keep teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel to eat the things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. Verse 15, so you also have some in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. So, doon ay some nga ning hold sa teaching ni Balaam nga naghimong kapandulan kang Balak hari sa panahon sa Judges, ug doon na po'y some teaching ni Nicolaitans. So, sa may kalakian nilang duha. Ang word Nicholas comes from the two Greek words. Nikos means Nike. Dili naikinit kita, Nike. Ang nagtrabaho mo ka, sa'yo pronunciation ninyo dito, Nike or Nike? Nike. Dili Nike, ha? Good night. Dili ko. Bye. Nike means to conquer. Ang second word sa Nikos, ang sumpay ana, imbis ko last means Laos, means people. Sa ito pa, Nicholas means conqueror of the people sa New Testament. How about Balaam? Si Balaam, ang iyang meaning sa Hebrew word means destroyer of the people. So nag-abot sila. Delikado kayo ang church. Kay naay Sam, ning embrace, ning gakus sa teaching ni Balaam, napoy Sam, mga Nicolaitan. Pero sa Ephesus, sa Ephesian Church, wa sila kalusot kapatid. Hindi nila kaya ang Ephesian Christians. Grabe. Verse 6, oh. Verse 6, basaha. Chapter 2 pata. Yet this you do have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Punto sila. Nakapunto sa ang taga Ephesus.
Di yung kasud sa ministry ang mga Nicolaitans. Sa may teachingan nila, mo lagi ito. Eat things, sacrifice to idols, to commit acts of immorality. Actually, akong balikan na-divided yun. Kay ang mga Jewish, first church in Jerusalem church, mostly Jewish. Naitabo nga pag-reach out na, pagsangyaw nila, evangelism, ning abot sila sa Antioch after the death of Stephen. O kanang Antioch is a Gentile city. Capital sa na siya. One of the 3 biggest cities in the world, Roman Empire before. One is Rome, then Antioch, and then Jerusalem. Major city ning Antioch. And dito sa Antioch, doon ay nakakabig. Dasig sila, and their pastor was Paul and Barnabas. But some Jewish Christians who are fundamentalist or legalist, kanaban dogmatic ayo ba nga, stricto kas balao jud ka Jewish baya, gikan bes Judaism. No, they went to Antioch and told them na, uy, di mo maluwas kung di mo magpatuli, circumcision ang isyo. Dili pagkaon ang isyo, circumcision. So aron masitel si Barnabas, si Pastor Barnabas ug si Pastor Paul ning adto sa Jerusalem. Og didto ang gitawag og First Jerusalem Council, ilang gisitel, gimitingan nila tanan, og si Pastor James, ang half-brother ni Jesus, nga unbeliever before, pero pagkabanhaw ni Jesus Christ, tuo siya nga, uy, akong magwang, God man da ito siya. 33 years ng uban-ubag kaon da. Di ba, anak pa matrisyon ni mo, wa na hinuon diha. Wa biya siya kita pagbayaw, ang 12 per month, 11 na lang dek, ano masudas? No? Kuyog-kuyog mi si school. Kuyog-kuyog mi itong pamasol niya. Unsa na kailang Nazaret o manday dagat, no? Ang basig na suba. Pero pagkawa na ni Jesus Christ, ascended na siya, believe na si James. Gihimo na ron siyang senior pastor sa Jerusalem Church. So ang mga apostles, ang 11 niya, gipulihan si Judas kay bigti mas Judas, buto may antiyan pagka nabugto pong iyang hikot o baka nabali, baka itong sanga iyang gihikta, kaya nagikog man siya, hagbong siya sa pangpang, nabuto siya dito, explode. So, giilisan siya, nagraffle sila, si Matthias mo'y gipuli. So, mau na ito na itabo, pag meeting nila, si James, Pastor James, maoy ning himog desisyon. Ingon siya, wa niya apilang circumcision. Ingon siya, nga kitang mga Hudiyo, dili na to impose ang atong kultura. Kaya di man kita mukaon aning mabutanga. Pero doon ay uban nga kanang atong impose, upat. Diyan nga siya, magsulat na aron doon ay eksaktong prueba, paper gyud. Unya, ipadano to si Silas o si Judas, murag ang kaubanin ni Matthias nga kadaog sa rapport ba. Kuyugi dito aron dunay mo authenticate, dunay mo kuan ba kanang witness ba nga mubalik sila si Paul o si Barnabas ya magdarag suwat medyo mas lig-on kun mukuyog gidtong taga Jerusalem si Silas og si Silas ay si Judas. Kuyog sila dito. Ang gida nila ang letter. Ano sa may laman sa letter? Giingnan nila, kamong mga Greeks, ayaw ninyo i-offend ang mga Jews. Kaya kaon mong baki. Kaon mo bisag unsa, kaon mo good, kaon mo ok, kala kaon lang mo diha. Pero ayaw mo kaon kung na ay mga Hudiyo dire, kaya mapandul. Kitang sa mga Hudiyo, dili na to impose ang atong culture kay Hudiyo tanya sila taga-Antioch. Gentile man sila. So, mo na yung context kapatid. Now, dunay usa ka butang after sa verse 6 nakabad shot sa Ephesus. Maunta niya akong tema karon pero next Wednesday na lang kung ganahan mo maminaw kanang mga romantic, mga love story, mga karong Wednesday kay kuan man ni sa sunod ani nga verse, you left your first love. Gibuwagan?
gibuwagan niya, uyab niya. Wa siya igong rasyon ba? Gibuwagan siya. Perting hilakan niya. Sakay natabo atong tawanan, nibuwag siya. Mas mali pag buwagan niya sa tanas, kung uyab siya sa tanas, basta ayaw buwagis Jesus Christ, kay mo na'y maghatag ni mong kinabuhing walay katapusan. Lakad pagkasulti, ayaw biya sa pagtuo ba, belief, faith. So, mo ni nakabadyat sa Church of Ephesus na distracted sila by the works themselves rather than the love behind the works. Mahimo mga nangilabot as ministry, pero ay gugma na napugos na lang ba? Kay, baka nainganyo, naman tayo punta nainganyo, na dani, kay dagan mo na. Moro ba ning sagad delikado, tungod kay, nindot ka, concert ba? Kana nila, kanto hugop sa dito, kanya kiat-kiat raday, Or emotional ba? Of course, kung tanaw na to si Webster, matud pa ni Wiki, love is affection, attachment, and care. Pero kung tanaw na to ang Bible, love is fervent worship, obedience, and service. Layo ra. Ug dili na nato matuman kung wa ang laing klasis gugma nga ning lihok. It's called agape. No? Maura na'y makakumply. Kay og phileo or storge kanang mga brotherly love, mga emotions, you cannot keep up. Kay the meaning of love actually means a keep up, no? A keep up. To continue, not to stop, but to go on. Mabalik lang niya tana. Ang nakaapan running church nga nasaway sila is that busy sila sa pagsagang sa false apostles. Busy sila sa mga teachings nga sigig test sa mga teaching nga musud sa church. And they go through the motions of their faith. Mura na mechanical naman rather than being motivated by a genuine passion for Christ. Passion means gugma. Wala na, compliance na ba? Duty. Palago na to, mo duty ta kay, naman tayo sweldo. Duty. So, kung may duty, nindot kayo, may klase. Diba? So, na-overshadow ang ilang gugma kasi busy sila eh. Busy sila sa ilang sobrang focus sa correct doctrine. Natong doctrine. Correct, sobrang focus sa good works. Battling false teachers to the point of becoming a loveless church with called orthodoxy. Nothing wrong with our kanang doctrinal statement. Maayo ka mong apologetics, mo defend ba? Mo argue, maayo ka mo explain. Nothing wrong with that. Kanindot, ana. Pero, dili unta ni maoy mo puli, mo replace sa gugma. Kaya natabo ni na, gitawag na hinoon ni sila loveless church. Kay bugnaw naman ang ilang pag-adhere sa established beliefs o mga kanang ideas o traditional practices. Wala naman, luag na ba? Tungod kay, kung say, along the way, 40 years good, I hope nga, kita dire, magpadayon gud tang kuan. No? Of course, lagi fervent worship. Dili na malalis, God of Glory, ika-Domingo, grabe kayo mo worship taga God of Glory. Ay, amen? Di lang kayo manayaw, di man hinayaw. No? Pero, okay na, nindot kaya itong team. Nya, napay back up ron. Puno, daghan mo, nayaw ko mo. Hala, sayo, Ginoo. Sinang ka na, but do it with love. Dili kay out of compliance or
aligri or wa may lingaw or po sa kalaay, board kes ko sa life, like may klase, I'll do it. No. Do it. In my name's sake, they did it for the glory of God. So when you do, do everything for the glory of God, I can do all things through Christ. For the glory of Christ. Amen? Muabot ang panahon, ikaw siyang leader, musikat na ka, kay madiscovery ka sa TikTok or sa imong reels, nya, kalit lang ka na ang imong streaming mo, sa kakalit, nya, ang imong post, pagkaugma, 1 million views na. Nya, delikado. Muna kuya, ang greed, ang greed, ang power, ang garbo, ang pride, no? Pero di na dautan, lampos diya in Christ. Daghan man tag mga kaigsuunan nga mga singers, artista, mga beauty figures, mga fashionist. Mga tig-make up sa mga artista, kuan pagyud sila mga mga homosexuals. Pero dawat sila sa Ginoo. Nya pagtestimonyo niya usa kay gayon sa among fellowship sa Cebu. Ninghangyo gyud siya nga tungod sa kanang pressure sa iyang trabaho, siya tig-make up ni Sharon Cuneta, nila ni kanang mga sikat artista. Siya, we need your prayers. Nindot siya testimonyo. Marbag kasi na mga salon sa SM, kanang si Ricky Reyes, kauban na niya. No? So doon lang tayo mga general, naana sa gobyerno, naa sa taas nga kumano. So don't think nga, inani rani, maigsoon, ang gitawag ni Jesus Christ, dili basta-basta ni sila. Gani ingon ang Bible sa Acts chapter 6, nga mismo kaparian ng tuo ni Jesus Christ, gidawat ni Jesus Christ. Si Paul dili ordinaryo nga tao. Si Nicodemus dili ordinaryo nga tao. Si David hari siya. So God is calling from all sorts of kanang sa kinabuhi. So nawani lang gyud ang usalang kabutang, love for Christ. Maoro gyud ni siya kapatid. So mao na siya. Sa last slide siguro diha naman siguro. If you love me, you will keep. Kapital na nako. Because word keep means keep up, to continue without stopping or changing. So wala unta nila i-change ang original, ang initial nilang kadasig. Ang ilang gitawag mag-intensity of love for Christ. By the way, doon ay diferensya ng intensity sa linog. Intensity o magnitude. Ang magnitude mo'y energy o kalagsik sa uyog. Ang intensity maoy kuan gikusgon, no? So mahimo nga ang magnitude sa unang gugma nila kusog kaayo, pag abot na dito sa tumoy 40 years after ang intensity hinay. Example, kung dili sila epicenter, kita di man tayo epicenter, ang intensity na to 5 na lang. Ning abot diri, di ba? Pero dito sa duol 6.9. Kuha ninyo? Magnitude 6.9 ang abot sa ato adi na magnitude intensity na. So, aning abot 40 years after, intensity of their love, the flame of love is broken. Wala na. Asa naman tong Emmaus experience, ang ilang pagbati, nga ingon tong duha katinunan si Cleophas o usa dito, ning ingon nga, di ba nisabay si Jesus Christ, nabanhaw siya anang adlawa, manguli na ang duha katinunan padung sa Emmaus, gikas Jerusalem, huy-huy ilang abaga, kay dead na ang ilang magtutudlo, gilubong na to sa langob, gitabunan nagbato, gisilyuhan pag yun. Naglakaw sila dito pagka Domingo, hapon, unya, doon ni sabay nilang tao, wa sila kaila, si Jesus na ito. Nya, gibat-bat ni Jesus Christ, gikan sa panahon ni Moses, istorya hantod sa present. Diya na sila nabuka ilang mga mata pag breaking of bread. Communion. Kaya ilang mga gihawiran, ay naguli, kagabi naman. Breaking of bread.
Yan si Jesus Christ, ning lakaw naman. Ingon sila, sila yung lakaw, no? Ingon sila, di ba? Nabalik man sila nga to sa Jerusalem, kaya musumbong dayon ba, mo report, praise report nila. Nga nakita na to, Jesus, dili ba nagdilaab ang atong kasing-kasing sa kainit? So, ang original initial love nila is hot. They have hot hearts for Jesus. Init kayo. Kaybaw ko, di lang ko gamit ng kaybaw ko, kaya di man ko omniscient. Nakasabot ko, maglikay bitaw ko ng term na naibaw ko, kay murag, kuyawan ko ngingiga no, naibaw siya. Daghan biya mo. I understand, nakasabot ko, nga kamo nakasinati anang first love, unang gugma ninyo ni God. Di mo makalimod kay ako, nakaagi ko nga grabe yung magsagol. Dili ang imong pagbati, ang imong, di ka kasabot. Murag naa ka naglutaw sa lain dimension. First love, the moment of your conversion, pagdawat nimo ni Jesus Christ. Milagro dili, milagro dito, milagro di honeymoon ba honeymoon, di ba kanang bag-ong minyo. Bisa nang kanang mga na relationship mutual pagsugot dili ba kuan man kanang memorable niya, grabe kay bation no sa lalaki nagisugot siya, grabe pong bation sa babae nga nisugot siya, kay love man lagi, pero eksakto na sila sa edad. Sa spiritual parallel, dunay nahitabo nga something inside nimo, ang imong spirit, nga nahigugma nga to ni Jesus Christ. Ning respond siya sa love ni Christ nga na nimo. O gidecide na nimo. Nothing happens to your physical body, but something happens in your spirit. That is why maka-experience ka o sort of honeymoon experience. Maka-experience ka something nimo difficult to explain. Labi pag sa among term, baptized of the Holy Spirit, ang term ginang-eksakto na, you are filled with the Holy Ghost, puno ka sa Espiritu Santo, unya ang manifestations, lain-lain man, mugaan ka, mura ka muhiganti sa mga piyong ka, muhila ka, mukanta ka, musayaw ka, magbayaw-bayaw ka sa mga kamot, kanang soaking ba, matod pa ni Life Coach Honey, no? Pero orderly dili confusion. Kaya we are not serving God of confusion. Si Confucius sa kuan philosopher sa Japan. Mato pa kay bawo na kung adunay usa ka small group sa among panahon nga nag-control sa group nga mura na siya something hysterical, something emotional, something delikado na siya ma-counterfeitan sa deception sa yawa. Because even speaking in tongues can be duplicated by Satan. Don't you know that even the Hindus, parehag yung speaking in tongues sa Christian, Hindus ka na karon. So, kung dili siya grounded sa word, mo na itong gibuhat karon, mamiligro siya. Pero kita, ikaw, ako, nga grounded sa word, makadiscern dayon ka kung dili na iya sa Ginoo. That is why, pikpikon dayon namo nga, oy, murag man kagning over the backwood na, murag, o red flag na ba? Murag, di na mao. Kay delikado man kayo, Kuya Emik. Murag may appear siya nga, kuan ba? Sa Ginoo, pero wala na. Nya, makakos nag-disorder niya. Nanay, kuan, isog nagmandar, murag, di na edifying, dili na siya building up of the spirit. No? Of course, there is a time to rebuke. The Bible will rebuke. So, mag-anam grow ang church, mag-anam siya tubo, mo fade away to, kwanto mo, anam to siya abli ang gifts of prophecy na gyud. In our dialect, in our language, dire-diretso na. Kay sa church, kung magtangs pa ka, di man ka masabtan, so maghuwat pa kag interpreter. Whereas, kung diretso na ang imong pagsulti sa English, Bisaya, or Tagalog, nga masairan sa tanan, you can do that. Pag ang Holy Spirit Sunday or Wednesday, during deep worship, fervent worship, nya mo-obey ka, o nya part na sa imong pag-service, gipagamit ni mo imong wait, nya, of course, it takes really faith to step
Di ka kuyawan. Yan, di ka mawakay. Kung spontaneous inigsulti nimo, kailangan is diri-diritso. Usango pa na, kay mangita pa kag word. No? Nga, di man pwede kung magpropesi ka niya, maingogag kanang, anso, wala man, diritso na. Like Jeremiah mo prophesy, o kisa na mo prophesy. So, we need those gifts to, activate sa church. No, diya na sa Ephesus. Pero malagi, 40 years after, medyo, ang ilang first love, giabandonar nila. Diya lang siguro ko ito, mga kapatid, kasi wala na tayong oras. Brother King, meron kayong katanungan? Ang katanungan. Brother Paul, katong taga-Kuandere, taga-Tacloban, kunti la ako waray-waray, nay-waray din eh. Namoy puta na. Ikaw, wala kayo puta na, wala. Pastor, wala sila pangutana. Actually, gisurti na ako ni kay last Wednesday, taas man ang testimony. So, gimubo na ko. Manang living tower akong tang-tang tong. Pero, man ako. I'm done. Thank you. Let's pray. Father, thank you. Thank you. Thank you so much. You have spoken so many words, but only few will settle down in our hearts. But thank you for those little words. Even letters will do, Father, as long as we will understand and we can do it, we can apply it, we can obey what you have spoken through Revelation chapter 2, verse 3 and 4, partly. Thank you, God, for reminding us that we have to love you, because a Christian is to love you. It is impossible for us to please you without faith, without love. So, Father, thank you. Thank you for that kind of love you have given to us. Thank you, Jesus. According to the